This is the instruction video para sa group activity 1, which is about slicing and dicing ng marketing data with pivot table. So, sa group activity ninyo, bawat isang member, meron siyang 5 produkto. So, in this data set, ayan, meron dito available na 31 products. Itong 31 products na to, bawat isang member, 5 ang in charge sa kanya. For example, ako yung isang member. So, gagawin ko, I will copy this data set. Ayan, nalagay ko siya sa end para hindi na siya magulo. Then, rename this na alam ko, this is yung data set na pagtatrabahuan ko. Tapos, 5 product yung in charge sa akin. Halimbawa, ang in charge sa akin is itong first 5 item. Yan. So, the rest of the products, hindi yan para sa akin. I-delete ko yan. So, iwanan ko. Hindi ko muna i-check yung mga items na related sa akin or yung task ko. Ayan. So, di-delete ko siya. Tapos, para ma-delete ko siya, I will select muna yung buong columns involved, then Control-Shift-Down, capture nyo na lahat, then press Delete. Dito, matitira na lang yung top 5 na items kung saan ako yung in charge. So now, hindi na siya makakagulo sa dataset ko. And then, ito mismo, yung gagawan ko ng pivot table. Select all columns and rows. Control Shift Down. Ayan. Then, insert pivot table. Tapos, new worksheet. So, lalabas na lahat ng information na to. So, we have this product description. Pwede natin itong palitan eh. Field settings. Ayan. Palitan natin siya ng products. Then, click OK. Tapos, dito sa reporter name, ito yung mga countries. Palitan natin siya ng countries. Click OK. Geo-region. So, ito yung mga region. Pwede na yan. It's about products. It's about countries. And, so, I check everything. Ganyan siya kagulo. Hindi niyo kailangan i-present yung ganyan kagulo. I-present nyo lang yung pinaka hinihingi doon sa task list niyo. So, halimbawa, may products ka, tapos year, ganyan. So, you have 10 years. Tapos, lagyan natin ng countries. Tapos, gusto nyong gumamit ng slicer. So, insert slicer. Pwede kayong pumili dito nang gusto ninyong makitang mga summaries. For example, gusto ko makita yung products. Tapos, automatic siya magre-react. So, this one is about yung arrangement ng product. Tapos, paano nyo siya i-remove? So, i-delete nyo lang. And then, makikita niyo dito sa side panel, may filter. Kasi dito, ayan, if titignan nyo siya pababa, isang item lang yung captured. So, naka-filter kasi siya dito. So, i-click nyo to. Ito lang yung lumalabas. So, i-check nyo ulit lahat para lumabas ulit at mawala na yung filter. Yun yung sa slicer. So, balik tayo dito sa task. Ito. So, isang member, 5 produkto. Hindi pwedeng mag-ulit ng produkto. So, it must be unique products bawat member. Each member. Okay? Tapos, ang isang member, meron siyang 8 task
plus yung insights ng mga task. Ito yung task list na binigay ko sa GC. So, bawat isang member, hahanapin niya yung total and average exports by product group, country, at year. Tapos, kada isang task na hindi gawan ng isang member, -1. Kung dalawang member ang hindi nakakuha ng by year, so -2 yung total group score ninyo. How many members ang hindi nakakuha ng task na to? Piso-piso yan, -1, -1. So, gumawa kayo ng checklist. Make sure na makukuha nyo lahat ng hinihingi dito. Tapos, ang isang grupo, isang team. Hindi pwede magkakaiba kayo ng team. For example, ito yung team na gagamitin ng group 1. Tuloy-tuloy nyo na yan hanggang matapos. Hindi pwedeng bawat isang member, iba yung team. And then, kailangan mag-demonstrate kayo. So, ibig sabihin, ang isang member, meron siyang 8 Excel demonstration at 8 insights reporting. Kasi ang bawat isang member, ide-demonstrate niya to. Kung paano niya to nakuha using Excel. Tapos, ire-report niya ano ba ang ibig sabihin ng nakuha niyang information. So, yung World Trade Organization, meron na nun. Hanapin niyo sa website. So, this one, 8 Excel demonstration plus 8 insights reporting. Again, this is each member. Okay? Each member, merong 8 Excel demonstration at 8 insights reporting. Ang activity na to, group activity na to is worth 100 points. Ngayon, kapag merong isang member na hindi nagpakita, halimbawa walang virtual demonstration, hindi ko nakikita yung face niya habang nagde-demonstrate siya, hindi siya yung nagde-demonstrate kasi walang evidence na siya yon. Automatic, 0 na yon. Tapos, babawas pa yon sa group score ninyo. For example, 5 kayo sa isang group. Bale, ang worth ng isang hindi nag-participate or hindi siya nagpapakita niya, pinapakita yung demonstration niya, hindi siya wala siyang face, ganyan, walang face. Tapos, hindi din siya nagpakita sa insights reporting. Kailangan parehas to. Kasi kung hindi, meron kayong group points deduction. Kung 20 points yung bawat isa sa 5 member, kapag sa Excel demonstration lang siya nagpakita, -10 points kayo. Kasi hindi siya nagpakita sa insights reporting. So, ang magiging highest grade niyo is 90 as a group. So, kailangan lahat kayo magpakita, no appearance or demonstration. Ibig sabihin, 0 yon each member. So, 0, yung 20 points niya, magiging 0. Tapos, this is a 1-hour video lamang. Kasi, madali lang naman gawin itong demonstration. Hindi nyo ito ipapakita sa demonstration. Ay, paano nga ba ito gawin? Ay, hindi pala ito pwede. Hindi ganon. Kailangan final yung demonstration ninyo kung paano nyo kinuha yung mga hinihingi dito. Okay? So, kung paano nyo nakuha yung top exporting countries, yun lang ipapakita ninyo. Hindi kung paano ninyo fini-figure out paano ito makuha. Kailangan final siya. Tapos, ang due date niya is October 28. Dito, I will apply yung rules, yung simple rules ko sa penalty. Halimbawa, nag-check ako ng November 7, tapos 28 kayo, 29 kayo nagpasa, hindi ko kayo i-count ng late. Pero kapag November 8 kayo nagpasa, tapos na ako maglabas ng grade, simula October 28, bibilangin ko na yung days off. Hindi kayo nagpasa, off late kayo. So, I will count it backward. Basta bago ako mag-check, magpasa kayo, hindi kayo late. Tapos, ito lamang yung gagamitin niyo na Excel features. Yung pivot table, custom sorts,
and slicers. Pwede nyo gamitin yung VLOOKUP, pero kapag mag-find lang kayo ng value sa range, huwag nyo siyang gagamitin for values or for summation. Ito, value lang sa loob ng range. Katulad ng example sa video about dun sa weekday. Tapos, line charts for trends analysis, dito nyo siya gagamitin sa trends over time. Yung growth and decline na export volume and value. We have here export volume. This is yung export value. Okay. Ano pa ba? So, utilize nyo maigi yung slicer at lahat ng to. Yung custom sort and then yung pivot table. So, meron na agad yan. Geo-region. Kung gusto niyo geo-region. Tapos, dito sa left field na to, yung columns, rows, and values. Diyan nyo siya aayusin. Okay? Para makuha nyo yung hinihingi information. Ano pa ba yung task? So, no appearance, 0. Yun. Mapagkakasya nyo siya sa 1 hour video.